Panoorin natin to ha. Sa mga Supreme Court Chief Justice Alexander Quezmundo ng Supreme Court. Parang ano to sa November retirement Magre-retired na siya. Sino kaya papalit sa kanya? Ako sigurado, bata ni Bangag ilalagay dyan. O pakinggan natin yung ano niya Yung paalala sa okasyon ng Independence Day to Nagsalita siya nakarang taon, ang pangkaraniwang kong palaala sa okasyong ito, ang kalayaan ay isang bagay na may buhay. Binigyang diin ni Supreme Court Chief Justice Alexander Quezmundo sa ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw ang pagpuksa sa korupsyon at pandarambong. Ito anya ay isang mahalagang bahagi ng pagkamit ng ganap na kalayaan. Korupsyon mula sa mga makasarili. Korupsyon para sa makasarili. Bangag, pakinggan mo Panoorin mo yung paalala ni CJ Quezmundo, Supreme Court At nasa kapangyarihan sa kanyang talumpati sa Pamintuan Mansion sa Angeles, Pampanga, ipinahayag ni Quezmundo na ang kalayaan ay isang bagay na may buhay na dapat patuloy na ipinaglalaban sa kasalukuyang panahon. Hindi sapat na malaya ang bansa mula sa mga dayuhang mananakop, kinakailangan din itong malaya mula sa korupsyon at pandarambong. Hinimok ng punong maestrado ang sambayanan na magtaguyod ng isang bansang malaya rin sa gutom, kahirapan, pang-aapi at kawalan ng katarungan. Tinatawag tayong magtaguyod ng bansang malaya, hindi lang sa mananakop, kundi sa gutom, sa kahirapan, sa pangamba sa pang-aapi, sa korupsyon at pandarambong, sa pagmakasarili at kapabayaan, lalo ng mga nasa kapangyarihan sa kawalan ng katarungan. Tungkulin nating sumagot sa tawag na ito dahil kaakibat ng mga karapatan at kalayaang tinatamasa natin ngayon ang ating pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Anya ang pagtatrabaho para sa katarungan ay tungkulin ng bawat Pilipino at hindi ng mga nasa korte lamang. Iginiit niya ang prinsipyo na ang bayang tunay na malaya ay makatarungan. Inanunsyo din ng punong maestrado na ito na ang huling pagkakataong nakiisa siya sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang pinuno ng Hudikatura dahil nakatakda na siyang magretiro sa darating na Disyembre. Pero para sa akin, December pala, akala ko November. Magre-retiro na pala sa December. Sorry, akala ko November hindi rin pangkaraniwan ang pagdiriwang na ito. Marahil ay alam na ninyo, pero ito na ang huling pagkakataon ko na makiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang punong maestrado. Sa Nobyembre, ako ay magre-retiro na. Bilang November naman magre-retiro. Ang gulo ng balita nitong UNTV naman. November pala sabi ko na nga narinig ko November magre-retiro Anak ng toka talaga itong UNTV pangwakas ng kanyang mensahe, iniwan niya ang hamon sa mamamayan na pagnilayan kung paano pangangalagaan at pagyayabungin ang kalayaang tinatamasa ng bansa. Para saan ang ating kalayaan? Para saan ang ating kalayaan? Paano natin itong pangangalagaan, pagyayabungin at ibabahagi sa mas makarami sa ganang. Pakinggan Paano natin. natin ito pangangalagaan, pagyayabungin at ibabahagi sa mas nakararami? Sa ganang akin, isang malinaw na landas tungo dito ang pagtatrabaho para sa katarungan. At gusto kong linawin na trabaho ito hindi lamang ng mga maestrado, huwes at abogado. Trabaho ito ng bawat Pilipino, lalo na sa pakikitungo natin sa isa't isa, sa pakikilahok natin sa lipunan, sa ating pagiging mamamayan. Dante Amento, UNTV News. Dante Amento, UNTV, salamat panoorin naman natin to. Natatawa tuloy. Sabi sing kinasuwan na.
ni bangag na gobyerno. Tingnan natin kung kaya nila si Singson, ha. Tinakot si Singson. Binigyan ng sampol, kinasuhan si Singson. Panoorin natin. Inaresto ngayong hapon sa Quezon City si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaugnay sa kasong cyber libel. May warrant of arrest si Singson mula sa Branch 21 ng Regional Trial Court sa Vigan City dahil sa paglabag umano sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Dahil sa kanyang edad na 84 years old, hindi Kinasuhan na. Naku, dito naman tayo. Yari si si Singson. Si Chavit Singson. Kayang-kaya, may piyansa. Hindi namang kulong talagang walang piyansa eh. Dito naman tayo kay itong kupal nitong congressman na 480 billion na transaction. Si Guardiola, hayop nito. 5 buwan na itong hanggang ngayon di pa nakakasuhan tong kupal na itong hayop nito eh. Sige, pakinggan natin. Tila living up to his title bilang top contractor, si Edwin Guardiola. Ang halaga ng recorded transaction sa bank account na konektado sa kanya, umabot lang naman sa halos 480 billion pesos. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa halos kalahating trilyong piso ang recorded transactions. Grabe, kalahating trilyon. Halos kalahating trilyon. Alak ng kupal tong hayop nito. Itong dapat tapyasin tong alak ng tokwa to. Hayop talaga. Kupal talaga. Itong mga congressman talaga. Hayop talaga kayo. 480 billion transaction. Tubong lugaw tong kupal nito. Tigas talaga ng mukha. Kaway ka pa ina mo. Sa bank accounts na konektado kay Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon yan sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Base sa freeze order petition na pinaburan ng Court of Appeals, frozen na mula December 18, 2025 hanggang ngayong araw, January 7, 2026, ang 756 bank accounts. Naka-procent lang yung bank account pero wala pang kaso. Hoy, Boying! Bendalo, kupal ka, tigas ng mukha mo, hayop ka. Tagal-tagal na naka-procent na yan, hanggang procent lang. O kunwari lang sa salita lang naka-procent. Ba't hanggang ngayon wala pang nakakasuhan? Itong Guardiola na itong hayop ng kupal. 480 billion? Ina mo talaga, Boying ka talaga. Si Batman Batman Recto, absuelto agad. Ang bilis mabsuelto, hayop kang kupal ka, ina mo talaga, Boying ka. Yung Supreme Court, si Batman Recto, pinapasuli, guilty, pinapasuli yung pera na kinuha, sa PhilHealth, ina mo kang hayop ka, guilty. Tapos pagdating sa'yo, hindi guilty, kupal ka, karmahin ka sana, ina mo ka, hayop kang kupal ka, Boying. Ina mo talagang Boying ka, Bendalo. Ina mo ka talaga. Na nakapangalan sa Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.Ang Construction and General Trading, 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation at 55 accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Ayon sa petisyon, may probable cause para sabihing related to an unlawful activity ang mga natukoy na bank accounts. Kung hihimayin ng investigasyon ng AMLAC, pinakamalaking bulto ng umano'y transactions na ito ay naitala mula nang maupo sa Kongreso si Guardiola. Mahigit 60% ng transactions o katumbas ng approximately 289.7 billion pesos ang dumaan sa mga bank account ni Guardiola at kanilang mga kumpanya sa pamamagitan ng cash and check deposits at cash inflows and outflows mula 2022 hanggang 2025. Grabe talaga. Guardiola, hayop talaga. Nanginginig yung dugo ko sa Ako, sarap kinam ka talaga, Guardiola ka eh. Hayop ka talaga. Kinam mo talaga, puro kay kurakot, wala pang nakakasuhan. Bangag ka, bangag.
Sabi mo, bago magpasko, merong makakasuhan, may makukulong ina mo talaga. Ha? Nakailang buwan na. Wala pang nakakasuhan yung mga senador. Tinakot mo pa itong si si Chis Escudero. Ha? Oh, ngayon si naman, Villanueva. Baka susunod si mga bilyar. Kakasuhan, tatakutin. Ina mo talaga, hayop ka. Upal ka, ina mo. Wala na nangyari sa Pilipinas. Puro politika, ina mo. Wala nang bil. Anak kang kinam ka talagang bangag ka. Sabi nga ng ate mo, Amy Marcos, bangag eh. Nagkaleche-leche. Tamad mag-aral, hayop. Pinagmamalaki, ha? Graduate daw siya, ina mo ka talaga, ha? Bangag ka talaga, kala mo walang record, graduate ka. Special diploma ka lang, hayop ka. Social, political science, social science lang, hayop ka. Kupal ka talaga, pinagmamalaki mo, graduate ka, ina mo ka talaga. Nagkaloko-lokong hayop ka talaga. Kawawang Pilipinas. Ah. Abo.